Ibinagsak niya ang kanyang mga palnya alam na kaya niyang gawin. Walang salitang nilampasan niya si Ara, ang kanyang mga mata ayad sa makintab na mesa nito, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nag-aapoy sa isang damdaming gayon lang niya naramdaman para sa kanyang ina, isang dalisay na pagbakit, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang galit na hindi pa niyang kamuhi. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina ng malakas, ang tunog ay umaramdaman sa buong buhay niya. Bakit, ma? Bakit mo to ginawa sa amin? Nalingaw-ngaw sa buong palapag. Naglakad siya ng mabilis patungo sa opisina ng chairwoman, akatitig lang si Doña Elara, ang mukha ay namumutla. Hindi ko alam ang sinasabi mo di. Huwag kang magsinungaling, dagundong ng boses ni Marco ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi niya pinansin ang mga gulat na mukha ng mga empleyadong nakatingin sa kanya. Pagdating niya sa pinto ng opisina ni Doña El, ang liham. Nabasa ko ang liham. Mga anak ko, ma. May mga anak ako. At wala ra, hindi na siya kumatok. Itinulak niya ito ng buong lakas. Nakatong taon mo silang itinago sa akin. 8 taon mo akong ginawang tanga. Tumayo si Doña Elara malapit sa bintana, may kausap sa telepono. Nang makita siya, gayo si Doña Elara, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Mula sa isang babaeng pera lang ang habol. Katumiti ito. Anak, nandyan ka pala. Sandali lang, tatapusin ko lang. Ulad ng ginawa ng tatay mo sa akin. Sa wakas, lumabas din ang pinakamatidrop mo yan, sabi ni Marco, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Natigilan si Doña Elara. Ano? Sabi ko, i-drop mo ang agal na sikreto. Ang sugat na hindi kailanman gumaling sa puso ng kanyang ina. Hindi siya telepono. Nakita ni Doña Elara ang itsura ng kanyang anak. Nakita niya ang apoy sa mga katulad mo, ma, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, puno ng pagmata nito. Dahan-dahan, ibinaba nito ang telepono. Lumakad si Marco palapit, kabigo. Hindi siya katulad ng lahat ng iniisip mo. Mahal niya ako. At sinirainuha ang liham ni Ara mula sa sahig kung saan niya ito nabitiwan at inihagis ito mo kami. Sinira mo ang pamilya ko. Napaluhod si Marco sa sahig, ang lock sa mesa ng kanyang ina. Basahin mo, utos niya. Kinuha ni Doña Elara angas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Napasubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Liham. Nang makita niya ang sulat kamay, bigla siyang namutla. Ang kanyang miyak siya. Umiyak siya para sa 8 taon na nawala. Umiyak siya para sa mga unang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ano to? Saan mo nakuha to? Salita, unang hakbang, at unang kaarawan ng kanyang mga anak na hindi niya nasaksihan. Hindi yan ang tanong ko, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay unti-unting tumiyak siya para kay Ara, sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan nito ng mag-isa ataas. Ang tanong ko, bakit? Sinubukan ni Doña Elara na bawiin ang kanyang. At umiyak siya para sa sarili niya, para sa lalaking naging sunod-sunurang tuta composure. Marco, anak, huwag kang maniwala dyan. Laro lang yan ng babaeng ng isang mapanlinlang na ina. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Pinunasan niya ang yon para sirain ka, para sirain tayo. Laro, sigaw ni Marco, ang kanyang boses kanyang mga luha. Mayroon ng isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Tapos na ay pumuno sa buong silid. Hinampas niya ang mesa ng buong lakas, nagulat sito, ma, sabi niya sa isang malamig at pinal na boses. Tumalikod siya at nagdonya Elara. 8 taon. 8 taon mong ipinaniwala sa akin na isalakad palabas, iniwan ang kanyang ina na nakatayo, natigilan, habang ang imperyong binuo nito sa kasinungalingan ay gumuho sa kanyang paligid. Bumalik siya sa siyang basura. 8 taon kong kinamuhian ang isang babaeng walang kasalanan. 8 ta kanyang opisina, ang puso niya'y kumakabog. Kailangan niyang makita si Ara. Kailangan nun akong nabuhay sa isang kasinungalingan na gawa-gawa mo. Ginawa ko lang niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Ngunit pagbukas niya ng iyon para protektahan ka, umiiyak na sagot ni Doña Elara, ginagamit ang ito, wala na ito. Ang opisina ay walang laman.
Tanging ang liham sa sahig ang naikanyang karaniwang armas. Mula sa isang babaeng hindi mo kalebel. Mula sa isang pagkakamali. Pagkakamali, umalinggaw ang boses ni Marco. Ang mga anak ko, wang saksi sa katotohanang sumabog. Ara, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, umaalinggaw sa pasilyo. Ara, nasaan ka? Tumakbo siya pala pagkakamali? May mga anak ako, ma. 3. At ipinagkait mo sila sa akin. Sa puntong iyon, gumuho ang lahat ng depensa ni Doña Elara. Napaupo siya tinatanong ang bawat madaanan. Ngunit walang nakakita. Walang nakakaalam. Nagsa kanyang silya, umiiyak, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa pagkatalo. Laho na si Ara. Tulad ng isang anino, nawala na naman siya. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Marco. Tumakbo siya pabalik-balik sa pasilyo, ang isip ay blanko sa kung ano ang unang gagawin. Nawala si Ara. Nawala na naman siya. At sa pagkakataong ito, kasalanan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig na sinubukang hanapin ang numero ni Ara, ngunit doon lang niya napagtanto, wala siyang numero nito. Wala siyang address. Wala siyang alam tungkol sa buhay nito sa loob ng 8 taon. Ang tanging alam niya ay ang pangalan nito, Ara Cruz. Mabilis siyang bumaba sa Human Resources Department. Kailangan ko ang impormasyon ng lahat ng empleyado mula sa janitorial agency, utos niya sa natatarantang staff. Nang makuha niya ang listahan, isa-isa niyang hinanap ang pangalan. At nandoon nga, Ara Cruz. Ngunit ang address na nakalagay ay sa probinsya, sa Laguna. Imposibleng doon pa ito nakatira. Hinanap niya ang contact number. Not available. Agency. Tawagan ninyo ang agency nila, sigaw niya. Habang nagkakagulo ang mga staff, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina at kinalkal ang mga file sa kanyang computer. Ang aplikasyon ni Ara. Ang resume na tinapon niya sa basurahan. Naalala niyang ipinaskan ito ng kanyang sekretarya bago ang interview. Nahanap niya. At naroon, sa pinakababa ng papel, isang address sa isang sulok ng Maynila. Isang address na isinulat niya sa isip at puso. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya papunta sa parking lot, hindi na pinansin ang tawag ng kanyang sekretarya o ang mga nagtatakang tingin ng mga gwardiya. Minaneho niya ang kanyang kotse na parang isang baliw, sinusuong ang traffic ng Maynila, ang puso niya ay sumisigaw ng isang pangalan. Ara! Nakarating siya sa isang makitid na eskinita sa isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan niya sa buong buhay niya. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpitagping yero at kahoy. Huminto siya sa tapat ng isang lumang gusali ng apartment, ang pintura ay natutuklap na. Address number 24. Ito na iyon. Umakyat siya sa isang madilim at makitid na hagdanan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Nakarating siya sa 3 palapag. Pinto numero 7. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Ara! Ara, ako to, si Marco. Please, buksan mo to. Wala pa ring sagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Bukas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang maliit, halos walang lamang silid. Isang manipis na banig sa sahig. Isang maliit na mesa na may 2 plastik na upuan. Isang munting lababo sa sulok. At wala nang iba. Ang silid ay walang laman. Walang tao. Tanging ang multo ng isang buhay na puno ng paghihirap ang naiwan. Pumasok si Marco, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay tila hindi nababagay sa maruming semento ng sahig. Lumuhod siya, hinawakan ang manipis na banig. Dito. Dito natutulog ang kanyang mga anak. Ang kanyang 3 anak sa ganitong lugar. Habang siya ay natutulog sa isang malambot na kama sa isang malaking mansyon. May nakita siyang isang bagay sa ilalim ng mesa. Isang maliit na bola na gawa sa goma, luma at pudpud na. Kinuha niya ito. Isang laruan ng kanyang anak. At doon, hindi na niya napigilan. Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay.
Noon lang niya napagtanto na umiiyak na pala siya. Napasubsob siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang pagsisisi ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan, mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Patawad di. Bulong niya sa hangin. Ara, mga anak, patawarin ninyo ako. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi isang buong alaala, kundi isang pakiramdam. Isang lugar. Isang lugar na ligtas. Isang lugar na puno ng masasayang alaala. Ang kanilang lugar. Laguna. Mabilis siyang tumayo. Ito na ang huli niyang pag-asa. Ara Cruz. Nakahawak ng mahigpit si Ara sa kamay ni Leo at Liam, habang si Lily ay karga-karga niya. Nakatayo sila sa maingay at magulong terminal ng bus sa Laguna. Ang amoy ng usok at alikabok ay pumupuno sa hangin. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Liam, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Mag-adventure tayo, anak, sagot ni Ara, pinipilit ngumiti. Pupunta tayo sa isang lugar na malayo, kung saan pwede tayong maglaro sa bukid. Pero sa loob niya, ang kanyang puso ay durog na durog. Bawat bus na dumarating ay parang isang hakbang palayo sa lahat ng kanyang pinangarap. Pinili niyang umalis. Pinili niyang iligtas ang kanyang mga anak. Ngunit ang sakit ng pag-iwan ay hindi maikakaila. Narinig niya ang sigaw ng konduktor. Sta! Cruz! Sta! Cruz! Aalis na. Iyon na ang bus nila. Huminga siya ng malalim. Tara na, mga anak. Nagsimula na silang maglakad papunta sa bus. Ito na. Ang huling hakbang. Pag-akyat nila sa bus na ito, wala nang balikan. Ang pinto sa nakaraan ay tuluyan ng magsasara. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa sa unang baitang ng bus, isang sigaw ang pumunit sa ingay ng terminal. Isang sigaw na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ere! Napalingon siya. Mula sa kabilang dulo ng terminal, isang lalaki ang tumatakbo. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. Si Marco. Natigilan si Ara. Paano? Paano siya nahanap dito? Tumakbo si Marco, hindi pinapansin ang mga taong nababangga niya. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya, hinahabol ang kanyang hininga, ang mga mata ay nakatutok lang sa kanya. Ara, please di. Sabi nito, ang boses ay pagod at basag. Huwag kang umalis. Umiling si Ara, yumakap ng mahigpit sa kanyang mga anak. Huli na ang lahat, Marco. Kailangan ko silang protektahan. Mula sa akin, tanong ni Marco, ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. Hindi, Ara. Mula sa kanya. Mula sa nanay ko. Pero tapos na iyon. Ako na ang poprotekta sa inyo. Sa inyong lahat. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang nito ay tila isang pagyanig sa lupa. At nang nasa harapan na niya ito, isang bagay ang ginawa ni Marco na hindi niya inaasahan. Lumuhod ito. Ang makapangyarihang isisi ng Medrano Holdings, lumuhod sa maruming semento ng isang terminal ang bus sa harap ng lahat ng tao. Patawarin mo ako, sabi nito, ang kanyang tingin ay hindi umaalis sa mga mata ni Ara. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa 8 taon na hinayaan kitang mag-isa. Sa bawat araw na hindi kita hinanap. Sa bawat sakit na idinulot ko. Patawarin mo ako, Ara. Please. Hindi makapagsalita si Ara. Ang galit at sakit na matagal na niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Noon lang napansin ni Marco ang 3 pares ng maliliit na matang nakatitig sa kanya nang may pagtataka. Ang kanyang 3 anak. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kanila. Isang batang lalaki na seryoso ang mukha, kamukhang kamukha niya. Isa pang batang lalaki na may ngiti sa labi, tulad ng kay Ara. At isang maliit na batang babae na may mga matang kasing ganda ng sa ina nito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kanyang pamilya. Si Leo, ang pinakamatapang sa 3, ang unang nagsalita. Tinitigan niya si Marco mula ulo hanggang paa, at sa isang inosenteng boses, nagtanong, ikaw po ba ang tatay namin?
Ang tanong na iyon ang tuluyang nagpaguho kay Marco. Tumango siya, hindi makapagsalita at niyakap silang lahat. Niyakap niya si Ara, si Leo, si Liam at si Lily. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pamilya ay buo. Habang yakap niya ang mainit na katawan ng kanyang mga anak, habang naamoy niya ang buhok ni Ara, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan na parang isang kislap ng kidlat. Isang dalampasigan. Si Ara, tumatawa, ang buhok ay nililipad ng hangin. At ang boses niya, malinaw at masaya. Pangako, Marco. Walang iwanan. Bumabalik na. Ang kanyang mga alaala. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang tahimik ngunit makahulugang paglalakbay. Si Ara ay nakaupo sa passenger seat habang si Marco ang nagmamaneho. Sa likod, ang tatlong bata, na pagod na sa maghapong emosyon, ay mahimbing nang natutulog, ang kanilang mga ulo ay magkakasandal sa isa't isa. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng makina ng kotse at ang mahinang musika mula sa radyo ang pumupuno sa katahimikan. Ngunit hindi ito isang hindi komportableng katahimikan. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa, ng pagtanggap. Paminsan-minsan, sumusulyap si Marco kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi pa niya kayang bigkasin, pagsisisi, pasasalamat, pag-ibig. At sa bawat sulyap, isang maliit na ngiti ang isinusukli ni Ara, isang ngiting nagsasabing, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi sila umuwi sa mansyon ng mga Medrano. Dumiretso sila sa isang kondominium unit na pag-aari ni Marco, isang lugar na bihirang puntahan ng kanyang ina. Ito ang kanyang naging personal na kanlungan kapag gusto niyang takasan ang lahat. Ngayon, ito na ang magiging unang tahanan ng kanyang pamilya. Maingat niyang binuhat isa-isa ang mga bata mula sa kotse papasok sa unit. Inihiga niya sila sa malambot na kama sa guest room, kinumutan at hinalikan sa noo. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, ang puso ni Marco ay napuno ng isang emosyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang halo ng saya at kirot. Saya, dahil sa wakas ay kasama na niya sila. Kirot, dahil sa napakaraming taon na nasayang. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Ara na nakatayo sa may malaking bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Ang parehong tanawin mula sa kanyang opisina, ngunit ngayon, iba na ang kahulugan. Lumapit siya at tumayo sa likod nito. Dahan-dahan, marahan, na parang nag-aalangan, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Hindi ito umangal. Sa halip, isinandal nito ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco. Salamat, bulong ni Ara. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal. Salamat sa hindi pagsuko, Ara. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Salamat sa pagiging isang napakatatag na ina. Niyakap niya ito mula sa likod, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy na matagal niyang hinanap-hanap. Nanatili sila ng ganoon, magkayakap, habang ang mga piraso ng kanilang nasirang mundo ay dahan-dahang nagsisimulang mabuong muli. Ang mga sumunod na araw ay isang proseso ng pagtuklas. Para kay Marco, ito ay isang paglalakbay sa isang mundong hindi niya alam na umiiral, ang mundo ng pagiging isang ama. Sa unang umaga, sinubukan niyang maghanda ng almusal. Ang resulta, sunog na hotdog at isang kusinang puno ng usok. Ngunit sa gitna ng lahat, narinig niya ang isang tunog na nagpatigil sa kanya. Ang tawa ng kanyang mga anak. Ang galing ni tatay, nagluto ng uling, sigaw ni Liam, na sinundan ng tawanan ni Leo at Lily. Sa halip na mainis, napangiti si Marco. Kinuha niya ang cellphone at nag-order ng pagkain mula sa isang fast food chain. Habang kumakain sila, pinanood niya kung paano alagaan ni Ara ang mga bata, ang pagpupunas sa bibig ni Lily, ang pag-aabot ng juice kay Liam, ang pakikipag-asaran kay Leo. Ang lahat ay ginagawa nito ng may natural na grasya at walang kapantay na pagmamahal. Isang kirot ng pagsisisi ang muling dumaan sa kanyang puso, ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Babawi siya. Sinimulan niyang gawin ang mga bagay na hindi niya kailanman ginawa. Natuto siyang magpalit ng diaper. Natuto siyang magtimpla ng gatas sa tamang init. Natuto siyang basahin ang paboritong fairytale book ni Lily nang may iba't ibang boses, kahit na pakiramdam niya ay nagmumukha siyang hangal. Isang hapon, dinala niya sila sa isang beach resort malapit sa Maynila. Habang nagtatampisaw sa tubig ang mga bata,
nakaupo sila ni Ara sa buhanginan, pinagmamasdan ang mga ito. Tingnan mo si Leo, sabi ni Ara, nakangiti. Seryoso, tulad mo. Pero kapag bumiti, parang ang buong mundo ay nagliliwanag. Tiningnan ni Marco si Leo. At sa sandaling iyon, isa na namang piraso ng alaala ang bumalik. Flashback, nasa ilalim sila ng puno ng niyog, si Ara ay nakasandal sa kanya. Kapag nagkaanak tayo, Marco, gusto ko maging kasing seryoso mo siya. Yung tipong matalino at laging nag-iisip. Pero sana, makuha niya ang ngiti ko. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Naalala ko di. Bulong niya. Napatingin sa kanya si Ara. Ang alin? Ang sinabi mo noon. Tungkol sa ngiti. Naalala ko na. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkamangha. Bumabalik na sila, Ara. Ang mga alaala. Iyon ang naging simula. Ang bawat sandali na magkakasama sila ay parang isang susi na nagbubukas ng isa pang nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Ang amoy na nilulutong adobo ni Ara. Ang tunog ng gitara habang tinuturuan niya si Liam. Ang pakiramdam ng maliliit na kamay ni Lily na nakahawak sa daliri niya. Lahat ay nagbabalik ng mga pira-pirasong alaala, binubuo ang isang larawan na matagal ng wasak. Isang araw, habang nag-aayos si Ara ng mga gamit, isang kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila ni Marco. Walang ibang nakakaalam ng lugar na ito. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang pinto. Sa labas, nakatayo si Doña Elara. Hindi na ito ang makapangyarihang chairwoman. Ang nakatayo sa harapan nila ay isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ang kanyang mga mata ay namumugto. May dala itong isang malaking paper bag na puno ng mga laruan. Natahimik ang lahat. Tumakbo ang mga bata sa likod ni Ara, nagtatago. Marco, anak ti. Sabi ni Doña Elara, ang boses ay basag. Tumingin ito kay Ara, at sa unang pagkakataon, walang pagkamuhi sa mga mata nito. Tanging pagsisisi. Patawarin mo ako. Tumingin si Marco kay Ara, hinihintay ang kanyang reaksyon. Si Ara, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, ang unang nagsalita sa isang mahinang boses. Pumasok po kayo. Ang hapong iyon ay puno ng awkward na katahimikan. Ngunit ito ay isang simula. Sinabi ni Ara kay Marco na lahat ng tao ay nagkakamali at lahat ay nararapat bigyan ng pagkakataong magbago. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit, kundi para sa sariling katahimikan. Kinagabihan, pagkatapos umalis ni Doña Elara, at pagkatapos matulog ng mga bata, naupo sina Marco at Ara sa balkonahe. Sigurado ka ba? Tanong ni Marco. Tumango si Ara. Hindi pa ngayon. Pero darating tayo doon. Ang mahalaga, narito na tayo. Magkakasama. Kinuha ni Marco ang kamay ni Ara. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumuhod siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pag-ibig. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing. 8 taon kong itinago to, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Dapat ibibigay ko to sa'yo noong araw na umalis ka. Ara Cruz, buo na ulit ang mga alaala ko. At sa lahat ng iyon, isa lang ang sigurado ako. Ikaw. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Will you marry me? Sa pagkakataong ito, ng tama. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng purong kaligayahan. Bulong niya. Marco. Pakakasalan kita. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Parang hindi lumipas ang 8 taon. Mula sa loob ng bahay, narinig nila ang mga maliliit na yabag. Lumabas ang 3 bata, kinukusot ang kanilang mga mata. Bakit kayo umiiyak? Tanong ni Leo. Ngumiti sina Marco at Ara. Ipinakita ni Ara ang singsing sa kanila. Magpapakasal na kami ni tatay ninyo, sabi niya. Biglang nagliwanag ang mga mukha ng mga bata. Nagtatalon sila sa tuwa, ang kanilang mga boses ay pumuno sa katahimikan ng gabi. May kasal na! May kasal na, sigaw nila, ang kanilang tawa ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni na Marco at Ara.
Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang marangyang hotel. Ginanap ito sa lugar kung saan nagsimula at muling natagpuan ang lahat, sa isang maliit, pribadong dalampasigan sa Laguna. Ang mga bisita ay kakaunti, piling-pili. Ang mga taong tunay na naging bahagi ng kanilang kwento. Nariyan si Manang Celia, nakaupo sa harap, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Nariyan ang ilang malalapit na kaibigan na hindi sila iniwan. Ang dekorasyon ay simple, isang arko na gawa sa kawayan at pinalamutyan ng mga puting bulaklak, mga upuang nakahanay sa buhanginan, at ang malawak na dagat bilang kanilang saksi. Si Marco ay nakatayo sa dulo ng easel, suot ang isang simpleng puting polo at khaki pants. Sa kanyang tabi, nakatayo ang dalawang pinakagwapong ring bearer, sina Leo at Liam, suot ang magkaparehong damit. Sa unahan naman, si Lily, ang kanilang flower girl, ay masayang nagsasaboy ng mga talulot ng bulaklak sa buhanginan. At pagkatapos, tumugtog ang musika. Lahat ng mata ay napunta sa dulo ng easel. Doon, dahan-dahang naglalakad si Ara. Ang kanyang suot ay hindi isang mamahaling gown na gawa ng sikat na designer. Ito ay isang simpleng puting bestida, malambot ang tela at sumasayaw sa ihip ng hangin. Walang magarbong alahas. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, pinalamutyan ng isang bulaklak ng sampag-ita. Ngunit para kay Marco, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Bawat hakbang ni Ara palapit sa kanya ay isang pagtibok ng kanyang puso. Naalala niya ang lahat, ang unang pagkikita, ang unang ngiti, ang unang halik. At naalala niya rin ang sakit, ang 8 taong pagkakawalay, ang mga kasinungalingan, ang mga luha. Ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanila sa sandaling ito. Nang makarating si Ara sa kanyang harapan, kinuha ni Marco ang kanyang mga kamay. Akala ko hindi na darating ang araw na to, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nandito na tayo, sagot ni Ara, ang kanyang ngiti ay kasing init ng papalubog na araw. Ang kanilang mga panata ay hindi mahahaba o mabulaklak. Sila ay mga pangakong binuo mula sa sakit at pinatatag ng panahon. Nangangako ako, simula ni Marco, na sa bawat araw na darating, pupunan ko ang lahat ng pagkukulang ng nakaraan. Nangangako akong magiging isang amang nararapat sa ating mga anak, at isang asawang nararapat sa iyong pag-ibig. Patawad, salamat, at mahal na mahal kita, Ara. Noon, ngayon, at magpakailanman. Si Ara naman, sa gitna ng kanyang mga luha, ang nagsalita. Tinanggap kita noon ng buong buo. At tinatanggap kita ngayon ng mas buo pa. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang tibok ng puso ko. Ikaw pa rin ang una at huli. Nangangako akong aalagaan ang pamilyang ito, ang pangarap na binuo nating dalawa. Mahal na mahal kita, Marco. Nang sabihin ng pari, "You may now kiss the bride," ang kanilang halik ay isang selyo sa lahat ng sakit ng nakaraan at isang pagbubukas sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Sa isang sulok, malayo sa mga bisita, nakatayo ang isang babae. Si Doña Elara. Hindi siya imbitado, ngunit pumunta pa rin siya. Pinanood niya ang seremonya mula sa malayo, ang kanyang puso ay puno ng isang mapait na pagsisisi. Nakita niya ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak, isang kaligayahang hindi niya kailanman naibigay, isang kaligayahang halos wasakin niya. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa kung saan nakalagay ang mga regalo. Iniwan niya ang isang kahon. Isang simpleng kahon na walang card, ngunit alam niyang maiintindihan ng kanyang anak. Pagkatapos ay tumalikod na siya at tahimik na umalis, dala ang isang maliit na kapayapaan na marahil, sa paglipas ng panahon, ay mailugar pa rin para sa kanya sa buhay ng pamilyang minsan niyang sinira. Habang papalubog ang araw, ang langit ay nagkulay kahel at rosas. Ang mga bisita ay nagsimula ng mag-uwian, naiwan ang bagong kasal kasama ang kanilang mga anak. Tumatakbo sina Leo, Liam, at Lily sa dalampasigan, naghahabulan, ang kanilang mga tawa ay mas malakas pa sa hampas ng mga alon. Nakatayo sina Marco at Ara, magkayakap, pinagmamasdan ang kanilang yaman. Kinuha ni Marco ang regalo na iniwan ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Sa loob, isang photo album. Ang mga pahina ay puno ng mga litrato niya noong bata pa siya. At sa huling pahina, may isang maikling sulat, para sa mga apo ko. Ikwento ninyo sa kanila ang masasayang alaala. Napangiti si Marco. Isang simula. Niyakap niya si Ara mula sa likod,
isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay malamig, ngunit ang init ng kanilang mga katawan ay sapat na. Salamat sa hindi pagsuko, mahal ko, bulong ni Marco. Sumandal si Ara sa kanya, ang puso ay payapa. Worth it ang lahat. Tumingin sila sa kanilang mga anak. Tumingin sila sa papalubog na araw. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga kasinungalingan, paghihiwalay at sakit. Ngunit sa huli, nahanap nila ang daan pabalik. Dahil ang tunay na pag-ibig, gaano man katagal magkalayo o gaano man karaming hadlang ang pagdaanan, ay parang dalampasigan at dagat. Maaaring paghiwalayin ng hampas ng alon, ngunit sa huli, palagi at palaging magtatagpo. Ang kanilang pag-ibig ay ang kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Ara. Isang kwentong sinubok ng panahon, winasak ng kasinungalingan, ngunit muling binuo ng pagpapatawad at isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, naging karamay ko kayo sa bawat patak ng luha, sa bawat pintig ng puso, at sa bawat ngiti ng pag-asa. Ang pagsulat sa kwento ni Marco at Ara ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na sa buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. May mga pagkakataong nadarapa tayo, nasasaktan at halos sumuko na. Ngunit ang kwento nila ay isang patunay na hanggat may pag-ibig, may pag-asa. Na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagpili sa kapayapaan. At ang pamilya, higit sa dugo, ay nabubuo sa pagmamahal na handang magtiis at maghintay. Sana ay may isang piraso ng kwento ni Marco at Ara na naiwan sa inyong mga puso. Kung may aral man kayong napulot o damdaming naantig sa inyong kalooban, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Isang pangalan. Isang email. Iyon lang ang kinailangan para huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Medrano Holdings. We are pleased to invite you for an interview. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang ang mga salita ay tila lumukso mula sa screen ng kanyang mumurahing cellphone. Medrano. 8 taon na niyang pilit na ibinabaon ang pangalang iyon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala, pero sa isang iglap, narito na naman ito, bumabangon na parang isang multo. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa simoy ng hangin ng madaling araw na pumapasok sa siwang ng kanilang bintana. Bumuntong hininga siya ng malalim, ang tunog ay tila napakalakas sa katahimikan ng kanilang maliit na silid. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin mula sa cellphone, patungo sa 3 maliliit na figura na mahimbing na natutulog sa iisang banig. Si Leo, Liam at si Lily. Ang kanyang 3 anghel. Ang kanyang 3 sikreto. Ang kanyang lakas at kahinaan. Ang kanilang mga mukha ay payapa, mga labi ay bahagyang nakaawang habang sila ay humihinga ng marahan. Sila ang dahilan kung bakit siya gumigising sa bawat umaga, at sila rin ang dahilan kung bakit halos hindi na siya makatulog sa gabi. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa ibabaw ng maliit na mesa. Binuklat niya ito. 2 kulubot na 20 pisong papel at ilang barya. Iyon na lang ang natitira sa huling sahod niya mula sa pagiging katulong sa isang maliit na karinderya na nagsara na rin noong 1 linggo. Para bukas. Para sa gatas. Para sa bigas. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa screen ng cellphone. Napapikit siya ng mariin. Ilang daang aplikasyon na ba ang pinadala niya? Ilang walk-in na ba ang ginawa niya, tinitiis ang init ng araw at ang sakit ng mga paang pagod na sa kalalakad. At sa lahat ng iyon, ang tanging tumawag pabalik ay ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ng lalaking winasak ang kanyang puso. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Hindi. Huwag, Ara, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Huwag mong saktan ulit ang sarili mo. Ngunit isa pang boses, ang boses ng isang ina, ang sumagot. Para sa kanila, Ara. Para sa mga anak mo. Kakayanin mo to. Naglakbay siya papuntang Maynila sakay ng isang bus na halos magkahiwa-hiwalay na sa kalumaan. Nakasandal ang kanyang ulo sa bintanang malamig,
pinagmamasdan ang mga puno at bahay na mabilis na nagdaraan. Naalala niya ang isa pang biyahe, 8 taon na ang nakalipas. Magkasama sila noon ni Marco, pauwi mula sa isang masayang weekend sa Laguna. Ang hangin ay mainit at ang kamay ni Marco ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Promise me, Ara, bulong nito sa kanya noon habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa dalampasigan. Promise me, kahit anong mangyari, tayo pa rin hanggang sa huli. Pangako, sagot niya, ang puso niya ay puno ng pag-ibig at pag-asa. Walang iwanan. Napangiti siya ng mapait. Isang pangakong napako. Isang pangakong sinira ng isang malupit na katotohanan o ng isang mas malupit na kasinungalingan. Ang sakit ay kumirot na naman sa kanyang dibdib, pamilyar at matalas pa rin kahit 8 taon na ang lumipas. Pagbaba niya sa Maynila, tila sinampal siya ng ingay at gulo ng syudad. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang gusali na parang isang higante, gawa sa salamin at bakal na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Medrano Holdings. Para itong isang dambuhalang tor na nakatingin sa kanya mula sa itaas, ipinapamukha sa kanya kung gaano siya kaliit at kaaba-aba. Naramdaman niya ang pagnanais na tumakbo, magtago at bumalik na lang sa kanilang maliit na silid sa probinsya. Ngunit muling sumagi sa isip niya ang mga mukha ni Leo, Liam at Lily. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok. Ang loob ng gusali ay mas nakasisilaw. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ang sahig ay sobrang kintab na halos makita na niya ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng payat, nakasuot ng kupas na bestida na hiniram pa niya sa kanyang kapitbahay, at may bakas ng pagod at puyat sa ilalim ng mga mata. Nagpunta siya sa banyo bago umakyat sa palapag kung saan gaganapin ang interview. Humarap siya sa salamin. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nakita niya ang lungkot. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang kislap ng determinasyon. Hinawakan niya ang magkabilang gilid ng lababo, ang kanyang mga buto ay halos lumitaw na sa kapayatan. Bumulong siya sa kanyang sarili, ang mga salita ay halos hindi marinig, ngunit para sa kanya, ang mga ito'y isang sigaw. Para sa mga anak ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Para kay Leo, Liam at Lily. Kakayanin ko to. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang kaunting pawis sa kanyang noo, at lumabas ng banyo. Bawat hakbang niya papunta sa elevator ay tila 1 milya ang haba. Bawat palapag na inaakyat ng elevator ay tila isang paghinga na pinipigil niya. Miss Ara Cruz, tawag ng isang babaeng nakaupo sa isang magarang lamesa. Tumayo si Ara, pinipilit na huwag manginig ang mga tuhod. Ako po. This way, ma'am. They say he will see you now. Say. Nagtaka si Ara. Hindi ba't para sa isang entry-level position lang ang ina-applyan niya? Bakit ang si mismo ang mag-interview sa kanya? Sumunod na lang siya sa sekretarya, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pumasok sila sa isang napakalaking opisina. May isang malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Isang lalaki ang nakaupo sa isang mataas na leather chair, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa labas ng bintana. Sir, narito na po si Miss Cruz, sabi ng sekretarya bago magalang na umalis at isara ang pinto. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng malawak na silid, pakiramdam niya ay lulunukin siya ng katahimikan. Dahan-dahan, umikot ang upuan. Huminto ang paghinga ni Ara. Ang pamilyar na hubog ng panga. Ang matangos na ilong. Ang buhok na bahagyang magulo pero bumagay dito. Mas mature na ang itsura niya ngayon, mas seryoso, at may aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Ngunit walang duda. Ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan, ang ihi ng Medrano Holdings, ay ang lalaking minahal niya ng buong buhay niya. Si Marco. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Bawat alaala, ang mga halik, ang mga yakap, ang mga pangako sa dalampasigan, ay bumalik sa kanya sa isang masakit na pagdaluyong. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay titigan ito, ang puso niya ay parang pinipiga sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin si Marco sa kanya. At sa isang iglap, lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Ara ay gumuho. Ang mga mata ni Marco.
Ang mga matang dati puno ng pagsinta at init tuwing tinititigan siya ngayon ay kasing lamig ng yelo. Walang bahid ng pagkagulat. Walang bakas ng pagkakakilala. Ang mga mata niya ay mata ng isang estranghero, isang makapangyarihang CEO na tumitingin sa isang hamak na aplikante. Kinuha ni Marco ang resume ni Ara na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Tiningnan niya ito ng walang interes, ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa makintab na kahoy. Ang bawat tapik ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ibinaba ni Marco ang papel. Itinuon niyang muli ang malamig na mga mata kay Ara. Ang kanyang tingin ay matalas, mapanuri at walang anumang emosyon. Miss Ara Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at formal, ganap na dayuhan sa pandinig ni Ara. Walang bakas ng Marco na kanyang minahal. Maupo ka. Otomatikong sumunod ang katawan ni Ara sa utos ni Marco. Marahan siyang naupo sa silyang nasa tapat ng napakalaking mesa nito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Para siyang isang robot na nawala ng sariling pag-iisip, ang tanging gumagana na lang ay ang instinct na sumunod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Ang lalaking nasa harapan niya, ang Marco niya, ay hindi na ang Marco na kilala niya. Ang init sa mga mata nito ay napalitan ng isang nagielong pader. Ang ngiting dati nagpapabilis ng kanyang paghinga ay isa na lang manipis na linya ng pagkamuhi. Marco, gusto niyang isigaw. Ako to, si Ara. Pero ang mga salita ay tumigil sa kanyang lalamunan, sinakal ng sakit at pagkalito. Paanong nangyari ito? Paanong ang isang pag-ibig na kasing init ng araw ay naging ganito kalamig? Nagsalita si Marco, ang boses ay kasing tigas ng bakal. So, after 8 years, you decide to show up here. At Ginbay Company. Hindi ito tanong. Isa itong akusasyon. Marco Medrano. Habang nakatingin siya sa babaeng nasa harapan niya, isang pamilyar na init ang umakyat sa kanyang sentido. Galit. Isang galit na 8 taon na niyang kinikimkim. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ang pamumutla ng mga labi. Magaling, naisip niya. Magaling kang umarte. Biglang sumagi sa isip niya ang mga salita ng kanyang ina, 8 taon na ang nakalipas, noong araw na sinabi nitong umalis na si Ara. She never loved you, Marco, umiiyak na sabi ni Doña Elara noon. It was always about the money. She took what they offered, and she left. Babalik lang yan kapag naubos na niya ang pera. Tandaan mo yan, anak. Paulit-ulit na sinabi iyon ng kanyang ina sa loob ng 8 taon. At sa bawat pag-ulit, mas lalo itong tumatatak sa kanyang isipan, nagiging isang katotohanang hindi na niya kinwestiyon pa. At ngayon, narito na si Ara. Eksakto sa sinabi ng kanyang ina. Isang multo ng kasakiman na bumalik para muling maningil. Pinilit niyang baliwalain ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na nagsasabing may mali. Pero iwinaksi niya ito. Mas matimbang ang sakit ng kataksilan na matagal na niyang pinaniniwalaan. Kinuha niya ang resume ni Ara. Isang pirasong papel na naglalaman ng 8 taong paghihirap. Nagtrabaho bilang katulong, tagatinda sa palengke, serbidora. Napangisi siya ng mapait. Mukhang naubos na nga ang perang ibinayad dito ng kanyang ina. Ibinaba niya ang papel at tinitigan niya si Ara ng diretso sa mga mata. Nais niyang iparamdam dito ang lahat ng galit na nararamdaman niya. Anong kailangan mo dito, Miss Cruz? Tanong niya, ang bawat salita ay may diin. Hindi pa ba sapat ang ibinayad sa'yo noon? Nakita niya itong napasinghap. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha nito. At sa isang saglit, nasiyahan siya. Ito ang parusa. Ito ang hustisya para sa nawasak niyang tiwala. Ara Cruz. Ang mga salita ni Marco ay parang isang matalim na punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ibinayad sa'yo noon. Anong bayad? Ang perang pilit na isiniksik sa kanya ni Doña Elara? Ang perang tinanggihan niya pero ipinadala pa rin sa kanyang lumang address, isang perang hindi niya kailanman ginalao dahil para sa kanya, iyon ay dugo ng kanyang mga pangarap at ng kanyang pagkatao. Bigla niyang naunawaan. Nagsinungaling si Doña Elara. Hindi lang sa kanya, pati na rin kay Marco. Pinaniwala nito ang sarili nitong anak na isa siyang babaeng mukhang pera. Nanginig ang kanyang mga labi. Gusto niyang sumagot.
Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Gusto niyang isumbat ang lahat ng kanyang sakripisyo. Marco, hindi totoo yan. Pinalayas ako ng nanay mo. Sinabi niya sa akin na ayaw mo sa magiging anak natin. Anak natin, Marco. May mga anak tayo. 3 sila. Kamukhang kamukha mo silang lahat. Pero walang lumabas na boses. Ang tanging nagawa niya ay umiling ng marahan, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, ginagawang malabo ang imahe ng lalaking nasa harapan niya. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na parang hindi na siya makahinga. Nakita ni Marco ang kanyang pananahimik bilang isang pag-amin sa kasalanan. Isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Walang emosyon niyang kinuha ang papel kung saan nakasulat ang buong buhay ni Ara sa nakalipas na 8 taon. Ang kanyang resume. Ang kanyang huling pag-asa. At sa harap mismo niya, basta na lang niya itong binitiwan sa katabing basurahan. Isang mahinang kaluskos. Iyon ang tunog ng pagbagsak ng kanyang resume. At iyon din ang tunog ng pagguho ng lahat ng natitira pang lakas sa kanyang katawan. Tapos na. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumayo, ang silya ay halos tumumba. Hindi na niya ito tiningnan. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng opisina, palabas ng gusaling iyon na parang isang kulungan. Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng pait. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga empleyado. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Makalayo sa sakit. Makalayo sa multo ng kahapon. Sa loob ng opisina, pinanood ni Marco ang pagtakbo ni Ara. Naramdaman niya ang isang alon ng tagumpay. Natapos na. Naitaboy na niya ang babaeng sumira sa kanya. Ngunit habang nakatingin siya sa pintong isinara ni Ara, ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang kakaibang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang matinding kirot ang biglang pumitik sa kanyang sentido, na parang tinusok ng karayom. Napahawak siya sa kanyang ulo, napangiwi sa sakit. Biglang nandilim ang kanyang paningin. Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Ara ay biglang sumulpot sa kanyang isipan, at kasabay nito, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, isang pakiramdam ng isang malaking kawalan. Isang butas sa kanyang puso na hindi niya alam kung saan nanggaling. RFT. Daing niya, ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Sinubukan niyang kumapit sa kanyang mesa, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanghina. Ang buong bigat ng kanyang katawan ay bumagsak. Ang huli niyang nakita ay ang makintab na ibabaw ng kanyang mesa bago lamunin ng kadiliman ang lahat. Tumakbo si Ara na parang walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa ang nagdadala sa kanya, habang ang isipan niya ay blanko, puno lang ng ingay ng sarili niyang mga hikbi. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng Medrano Holdings, kung paano niya nalagpasan ang mga tao sa kalsada. Ang tanging alam niya ay ang sakit, isang matinding sakit na gumuguhit mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang lalamunan. Huminto lang siya nang maramdaman niyang pagod na ang kanyang mga binti. Napasandal siya sa isang pader, sa isang hindi pamilyar na eskinita, hinahabol ang kanyang hininga. Ang mga luhang kanina pa dumadaloy ay tila natuyo na, napalitan ng isang mapurol na pamamanhid. Ibinayad sa'yo. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya ang mga salitang iyon. Hindi lang pala siya pinalayas. Sinira din ang pagkatao niya sa harap ng lalaking pinakamamahal niya. 8 taon. 8 taon na pinaniwalaan ni Marco na isa siyang makasariling babae na ipinagpalit ang kanilang pag-ibig sa pera. Isang babaeng handang isuko ang sarili nilang anak. Napayuko siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ngayon naiintindihan na niya ang lamig sa mga mata ni Marco. Naiintindihan na niya ang galit. At sa kabila ng sakit, isang bahagi niya ang naawa rito. Pareho lang pala sila. Pareho silang biktima ng kasinungalingan ng iisang tao, si Doña Elara Medrano. Sumakay siya ng bus pauwi, ang isip ay lumilipad. Ano na ang gagawin niya ngayon? Ang huling pag-asa niya ay naglaho na. Paano na ang kanyang mga anak? Paano niya sila bubuhayin? Ang pamamanhid ay unti-unting napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng desperasyon. Samantala, sa loob ng isang ambulansya na mabilis na tumatakbo sa kalsada, unti-unting nagkamalay si Marco.
Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame at ang tunog ng sirena. May isang paramedic na nakatayo sa tabi niya, sinusuri ang kanyang vital signs. Sir, okay lang po ba kayo? Napahawak siya sa kanyang ulo. Kumikirot pa rin ito pero hindi na kasing tindi ng kanina. Ang huli niyang natatandaan ay ang pagbagsak niya sa kanyang opisina. At bago yon si Ara. Ang mukha ni Ara na puno ng luha. Bumangon siya ng mabilis. Nasaan ako? Anong nangyari? Sir, bigla na lang po kayong nawalan ng malay sa opisina ninyo. Papunta na po tayo sa ospital, paliwanag ng paramedic. Pero hindi iyon ang gustong malaman ni Marco. Ang imahe ni Ara ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito. Ang pag-iling nito. Parang may kung anong kumukurot sa kanyang puso, isang pagdududa na pilit niyang isinasantabi. Ang cellphone ko, nasaan? Tanong niya, naghahanap sa kanyang mga bulsa. Inabot sa kanya ng paramedic ang telepono. Agad niyang hinanap ang numero ng kanyang ina. Nang sagutin ito ni Doña Elara, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Marco, anak. Anong nangyari? Papunta na ako dyan sa ospital. Ma, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. Nandito siya kanina. Si Ara. Natahimik sandali sa kabilang linya. Alam ko, anak. Sinabi sa akin ng sekretary mo. Huwag mo na siyang isipin. Isa lang siyang masamang panaginip na bumalik. May sinabi ako sa kanya, ma, pagpapatuloy ni Marco, hindi pinapansin ang sinabi ng ina. Tinanong ko siya tungkol sa perang ibinayad sa kanya. At anong sinabi niya? Wala. Umiyak lang siya at tumakbo. Kita mo na, maihimig ng tagumpay sa boses ni Doña Elara. Guilty siya, anak. Kaya siya tumakbo. Pero hindi iyon ang nakita ni Marco. Ang nakita niya ay hindi pagkakasala. Ang nakita niya ay sakit. Isang dalisay na sakit na parang totoo. Ma, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Sigurado ka ba sa lahat ng sinabi mo sa akin noon? 8 taon na, ma, pero bakit parang nagsisinungaling ka? Isang matalas na paghinga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Marco! How dare you? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para protektahan ka, ako pa ngayon ang sinungaling. Nagsimulang umulan ng malakas. Ang mga patak ay humahampas sa bintana ng ambulansya. Kasabay nito, ang gulo sa isip ni Marco ay lalong lumalakas. Ang mga salita ng kanyang ina laban sa imahe ng mga mata ni Ara.